Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga Kabombecaster Nation, huling linggo na po ng ating Christmas Around the World special para ngayong taon. At sa ating pagpapatuloy, isang bansa na may makasaysayang tradisyon tuwing Pasko ang ating itatampok, ang bansang Scotland. At dahil huling night mass na ng simbang gabi ngayong araw, idinaraos din kaya ito sa mga simbahan sa Scotland? Alamin natin yan sa aking inihandang special report. Isa sa pinakamatandang tradisyon nating mga Katoliko bago sumapit ang Kapaskuhan ay ang pagdalo sa simbang gabi na idinaraos sa loob ng 9 na araw, kung saan marami sa ating mga deboto ang naniniwala na ang pag-obserba ng simbang gabi ay isang paraan na pag-aalay at paghiling ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Kaya't naniniwala tayo na kung makukumpleto ang 9 na simbang gabi, matutupad ang ating mga kahilingan. Kaya naman ang tradisyong ito ay buhay na buhay pa rin at patuloy na inoobserbahan hanggang sa kasalukuyang panahon. Di lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa na rin tulad sa Scotland. Isa lamang ang misang ito para sa simbang gabi ngayong taon na idinaos sa St. Columba's Church na matatagpuan sa pinakamalaking syudad ng Glasgow sa bansang Scotland, kung saan ang mass presider ay ang Pilipinong pare na si Father Rene Isoy, na naitalaga ngayong taon bilang bagong chaplain to the Filipino community sa Archdiocese of Glasgow, Scotland. Ayon kay Father Rene, nagsimula ang tradisyon ng pagdaraos ng simbang gabi sa St. Columba Church sa Glasgow, Scotland 7 taon nang nakakalipas. Dito sa gabi lang ang misa para sa simbang gabi na idinaraos tuwing alas 6 ng gabi na nagsimula noong Disyembre 15 at magtatapos ngayong araw, Disyembre 23 na dinadaluhan ng Filipino community doon. Ang dahilan kung bakit sa gabi lang ito idinaraos? Dito ay sa gabi, no? Kasi malamig pag talaga dito, this time of the year. No? Maybe, hindi naman minus, below 10 perhaps, yung temperature, 10 degrees Celsius. No? But malamig talaga. Sa Glasgow, yung aming time for the simbang gabi is at 6 o'clock in the evening. Ito sa St. Columba's Parish. Dito rin nag-gather yung Filipino community because I am also the Filipino chaplain sa Filipino community dito sa Archdiocese of Glasgow sa Scotland. Ang simbang gabi doon ay hindi lamang eksklusibo para sa mga Filipino community dahil welcome din ng mga locals o Scottish doon na nais dumalo sa misa. Yung mga asawa ng mga Pilipino na locals, they also attend naman sa simbang gabi. So it's not only exclusive for the Filipino community. So we invite also ng mga locals to attend our simbang gabi celebration para they would have an experience also how we celebrate Christmas, especially simbang gabi. Pagsapit naman ng Christmas Day sa December 25, ayon kay Father Rene, nagsasama-sama din ang pamilyang Scottish doon. Sa Christmas dinner, usually binibisita nila yung family. I think it's more the same din sa Ireland minsan kasi pag 25 talaga ay ang mga tao, they visit their families, lalo yung mga old parents nila. Ang mga inihahanda namang Christmas food ng mga Scottish ay pareho lamang sa Western traditions. Ilan lamang sa mga traditional Scottish Christmas food ay ang kanilang national food na haggis. Nandyan din ang pinakapopular na main course na turkey. Yung traditional food na giniserve nila, yung mince and potatoes, so yung mga ganon. After ng pagkain nila, yung mga dessert na prepare nila para sa family, ganon. So they have also pulling crackers, yung telling jokes, then mga ganon ba sa after ng nila, sa Christmas dinner. Ang ultimate destination naman kapag Pasko sa Scotland ay ang kabisera ng Edinburgh dahil sa iconic Christmas market dito, kung saan tampok ang mga nakahilerang stalls na nagalok ng handmade gift
artisanal craft at maraming pagpipiliang masasarap na festive treats. Alam niyo ba na may makasaysayan palang tradisyon tuwing Pasko sa Scotland, partikular na sa kabisera nito na Edinburgh? Taon-taon ay nakakatanggap ito ng regalong Christmas tree mula sa Vestland County Council ng bansang Norway. Nagsimula ang tradisyong ito noong taong 1947 bilang pagpapakita ng pasasalamat ng Norway sa tulong na natanggap nito mula sa Scotland noong World War II. Nakadisplay naman ng Christmas tree sa The Mount Edinburgh. Pinapailawan ito bilang hudyat ng pagsisimula ng festive season at winter festival sa kabisera. Ang Scotland nga ay isang bansa na mayroong nag-iisang land border sa England. Pagdating sa relihon, ayon kay Father Rene, minority lamang ang Romano-Katoliko sa Scotland. Samantalang ngayong 2 araw na lamang bago ang pagsalubong ng Pasko ngayong 2024, narito ang mensahe ni Father Rene. Ako po ay bumabati sa ating mga parishioners dito sa St. Columba, sa Glasgow, Scotland, and also to the members of the Filipino communities here in Glasgow and other parts of Scotland and the United Kingdom, and Merry Christmas. And I also greet my family dyan sa Pilipinas, sa Leyte, sa Tabantabon, sa Tanawan, ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway ang ating pagdiriwang ng Pasko ay maging masaya at biyayaan pa tayo lagi ng ating Panginoong Jesucristo. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.